And ma'am, on other issues, si Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa Ito na, ito na. Ito na yung tinawag siyang impacta. Ito talaga, hindi niya kayang patawarin to eh. Pasok. video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? Oh, do you feel that she was referring to you? Oh, pucha, pa-main character yan. Pa-main character. Nung sinabi ni Amy Marcos na may impacta sa Malacanang, feeling niya siya na, gago, hindi ka asawa. Hindi ka asawa, Claire Castro. Walang pakialam sa'yo si Amy Marcos. Ang kaaway ni Amy Marcos, si Lisa Marcos. Oo, yun ang kaaway ni Amy. Feeling niya siya na. Feeling niya siya talaga yung importante sa Malacanang. Gago, wala kang bilang dyan. Ni hindi ka nga sekretary, yusik ka lang eh. Ang pinatutungkulan dito ni Amy Marcos, yung asawa, impacta. Pero puta, gusto mo ikaw lagi ang laman ng usapan, inako mo na pati yung pagiging impacta ni Lisa Marcos. Pero sige, dalawa man kayo impacta, pero alam niyo nung tinawag silang impacta, putya, nagrally lahat ng impacta sa Pilipinas. Nagalit sila. Sobrang baba naman daw ng tingin sa kanilang mga impacta kung iahambing sila dito sa dalawang ito, kay Claire at saka kay Lisa Marcos. Feeling asawa eh. Claire Castro, feeling asawa. Nung tinanong siya kung sinong dadalin mo sa langit kapag meron kang pupunta ka ng langit at pwede ka magsama ng isa. Sinong isasama mo sa langit? Tangin naman, takin mo ang isasama niya si Bongbong Marcos, hindi yung asawa niya. Ganun ka-obsessed ito kay Bongbong. Ewan ko, baka gusto niya magkaanak pa sila ni Bongbong. Walang iyan eh. Inagaw mo na yung role ng asawa. Spokesperson ka lang. Hindi ka man asawa. Yung AXIC, impactitang Claire Castro daw yun. Siya daw ba yun? Pero alam ko yung impacta na yun, dalawa yung ibig sabihin nun eh. O sige, ipagpalagay na natin si Claire Castro yung impacta. Sige. Gigil na gigil siya. Bella Gutib, salamat sa'yo. Gigil na gigil siya sa impacta. Pero nagalit lahat ng impacta sa mundo. Oo, inambing ba naman sila dito? Kasi pwede ka maging impacta, pero yung impactang bobo, mahirap yun eh. O si Claire Castro, kinuha niya na lahat yung pagiging impacta tsaka pagiging impactang tanga eh. Tanong, what do you feel? Kasi you're asking me the questions. It seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yun. Tama? Ang saklap no ICC, impactang Claire Castro. Ang sakit. Tangina ka, gusto mo mang asar ha? O ngayon, pikon na pikong ka. O, yan. Pag malakas mang asar, dapat malakas ka din tumanggap. Tinanong siya, ma'am, kayo ba yung ICC, impactang Claire Castro? O, tatanungin kita. Ikaw tatanungin ko, gago. Puta, hindi mo dapat tanungin yung mga reporter kung di ka ba naman tanga. Ang trabaho ng isang presidential communications officer, ang trabaho niyan sumagot sa mga tanong, hindi magtanong ng mga katanungan sa mga nagtatanong, bobo. Tanga talaga eh. Ogag talaga eh. I just want to know. Correct, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said na Akala niya masisindak niya yung media. Based on the video, tinawag kang impactang Claire Castro, impacta ka daw. Ano masasabi mo ron? refers to impacta. They did not finish the meaning of the whole Ano lang, yan, okay. Yung ganun salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Marcel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganung salita. Wow. Hindi daw siya sanay sa ganung salita. Tangina, saan ka pinanganak? Sa Sabsaban? Sa Jerusalem ka pinanganak, ma'am? Malinis ka masyado? Pinanganak ka sa snow? Puting-puti? Ganon? Ang nagpaanak sa nanay mo, mga madre, ganyan? Malinis yarn? Puta, mahihiya yung safeguard at saka yung joy sa'yo, mama. Sobrang linis mo. Hindi daw niya kayang magsalita ng mga ganyan, kaya pinabanggit na lang niya. Tangina, lahat nga na lumalabas sa bibig mo, puro kasinungalingan. Lahat ng lumalabas sa bibig mo, puro ad hominem. Lahat ng lumalabas sa bibig mo, puro fake news. Tapos hindi ka sanay magsalita ng ganyan. Tangina, nabilib ako sa'yo. Sino ninong mo, si Jesus? Sino mga umatin sa binyag mo, yung mga santo sa langit? Ganon? Ganon ka kalinis, ganon ka ka-pure? Virgin ka pa, ma'am? Virgin ka? Inaantindi mo, Ibang klase, Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. Dito siya nagsasalita ad hominem. Tinawag niyang may sayad si Inday. Tinawag niyang lustay. Si Pangulong Digong kung ano-ano yung mga pinagtatatawag niya. Utang ina nito, napakasinungaling talaga. Bagay na bagay talaga sila ni Bongbong. Palagay ko,
Palagay ko dapat ito si Bongbong at saka to si Claire, putang ina magpakasal sila. Oh, magpakasal sila. Dapat to si Lisa Marcos pumayag na siya, ibigay niya na si Bongbong kay Claire, bagay na bagay sila. Pareha sila sinungaling. Putsang ina, kala mo ang mouthwash ni Claire Castro, Clorox, ano? Ang linis-linis niya. Akala mo hindi siya nag-premarital sex at saka hindi siya lumulunok ng tamod, ano? Napakalinis. Bilib ako sa iyo, ma'am, ha? Bilib ako sa iyo. Yung puti, yung kulay puti, mangingitim sa iyo. Sa sobrang linis mo, ma'am. Ibang klase, ha? So, kung sila ang nakapag-describe ng ganung salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Alam nila ang description ng salitang Impacta, ikaw yun. Hindi niya mabanggit eh. Yung salitang impacta eh. Kasi siya yun eh. Siya talaga yung impacta eh. Utang na, kung may impactita, siya yung nanay nung impactita, siya yung impacta. Ang saklap, no? Utang ina yan, eto na. Alam na ngayon nila kahinaan mo. Putya, ayaw palang matawag kang impacta. Ikaw nang tawag sa'yo ngayon. ICC, Impactang Claire Castro. pakta. It takes one to know one. Kaya, kung It takes one to know one, sabi niya. Oh, so ibig sabihin, inaamin niya na impacta siya. Impacta si Aimee, impacta din ako kasi hindi niya malalaman na impacta ako kung di siya impacta. So alam niya na impacta ako kasi impacta siya. O di inamin mo na impacta ka. Bobo ka talaga. Ako pa paano ko sasagutin yan? Oh, pag sinawag akong impacto, sabihin ko wala, opinion niya yan eh. Kung sa tingin niya impacto ko at apektado siya masyado sa akin, ibig sabihin nagagawa ko ng maayos yung trabaho ko. O ano man ang itawag nila sa akin, hindi ako magpapatinag. Kung ano man ang bansag nila sa akin, hindi ako magpapatinag. Pinili ako ng presidente para ipagtanggol siya. Kaya itutuloy ko. Kung naiinis sila, mabuti. Buti nga sa kanila. Oh. Kung impacto ako, dalawa na kami. Di ba ganun namang asar, Claire Castro, hindi yung pinapakita mo masyado, apektado ka. sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, isang impacta Impacta ka. ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Ikaw, sino pa? Gago. Ikaw yung tinawag na impacta, di ikaw. Wala nga naman kami. Ikaw nga daw eh. Hindi niya na alam yung sasabihin niya. Nalito na rin siya. Hindi niya na alam kung paano niya paikot-ikutin yung pagiging impacta niya. Dahil galit na galit siya nung tinawag siyang pangit doon sa Canada. Ngayon naman tinawag siyang pakta, pucha, impangit na impacta pa. Grabe naman, pero ang hirap nun, pangit ka na, impacto ka pa, tapos bobo ka pa. Saklap. Gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Aimee at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Aimee. Putang ina, bumubula na yung bibig niya. Oh. Ma'am, do you believe in less talk, less mistake? Do you believe in that? Oo. Kasi sana, mas konti na lang mas maikli na lang yung sagot mo. Kasi the more na hinahabaan mo yung sagot mo, the more na natatawa sa'yo si Daryl Yap at saka si Aimee, puta, apektado ka. Ibig sabihin, napaka-effective nung video na yun ni Daryl Yap at saka ni Aimee Marcos na tinawag kang impacta. Kasi sakit na sakit ka eh. Tangina, saklap. Nasaktan ang bruha, sabi dito. Puta, yan lang pala ang kalaban mo, tatawagin kang impacta eh. Araw-arawin kang tawagin na impacta ng tao, baka atakihin ka sa puso. Ayan na. Para sa ganyang klaseng description, sila ay nasa maximum level. Hindi daw siya nag-ad hominem, ha? Hindi daw siya nag-ad hominem. Pinanganak siya sa Sabsaban, sa Jerusalem, sa Israel. Oo, ang mga kapamilya na nasa Biblia, sa Old and New Testament, nandoon ang lahi nila. Hindi raw siya marunong magsalita ng mga masasakit sa kapwa, tapos kung ano-ano nang pinagsasabi niya. Tang-ina boba. Ganyan. Oh, ganyan ang tanga. Ganyan ang bobo. Oh, sana pinanindigan mo na, hindi mo na sana sinagot, tinabahabaan mo pa, di natuwa pa ngayon yung media, meron silang content. O, di natuwa pa ngayon si Aimee Marcos. Talaga, pinagsasagot niya yung impacta ko. Kung ako sasabihin ko, I will not even dignify that with an answer.
Oh, bahala sila sa buhay nila kung yan ang tingin nila. Para lalong mapikon, hindi eh. Puta, pinikong ka nila, napikong ka naman. Oh, si Collection, maraming salamat sa iyo ha. Alam mo ako, pag tinawag ako ng mga kalabang kong vlogger na pangit, maitim, baluga, kokey, tangin na tawan-tawa ako. Oh, tawan-tawa ako. Ire-reply ko lang sa comment, putangin na nyo, anong lasa ng tae ni Bongbong. Yun lang lagi ko nire-reply. Pag may basher ako sa Facebook, kokey, nog-nog, putya, alam mo sagot ko, ang tanong ko lang sa kanila, anong lasa ng tae ni Bongbong? Puta, hindi na nagsisipag-replyan yan kasi the more na nakikipag-away ka sa kanila, the more na sinasabi nila na naapektuhan ka sa mga pinagsasasabi nila. O kita mo si Terry Redon. O, tinawag niya akong kokey. Gago ka ba? Ikaw yung tinatawag ng kokey, tapos itatawag mo din sa akin yung kokey. Kung di ka ba naman tanga, o kita mo, hindi na ako pinopost ni Terry Redon. Dati pinopost ang baratero si Terry Redon, ngayon hindi na siya nagpo-post. Putang ina niyan. Kasi ang pinakamagandang sagot sa mga pambabash is silent treatment. Yung hindi mo pansinin yung mga pinagsasasabi nila, focus ka lang dun sa ginagawa mo. Kasi magfo-focus ako sa mga basher ko, putya, wala na. Ang daming mga vlogger na nagko-content tungkol sa akin, magfo-focus ako sa kanila, wala na. Alam mo ang ginagawa ko? Aasarin ko sila by means of babanatan ko yung pinagtatanggol nila. Sino? Si Bongbong. Banatan ko si Bongbong, lahat yan matatae. Pag binanatan ko si Bongbong, lahat yan sapul. Tangina bobo talaga ito si Claire Castro, walang utak talaga eh. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusa Claire, mapunta naman po tayo kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang interview sa The Hague, kausap niya yung mga supporter niya po, no? Ito na, puta, si Sara na. Mas lalo siya mababaliw dito kay Sara. Pasok. Natanong siya kung pinanood niya or binasa man lang yung SONA ng Pangulo. Ang sabi niya po, hindi niya po binasa or hindi rin po siya interesadong panoorin because it's a waste of time of the Filipino people. Coming from the Vice President, ano po ang reaction niyo po Atay, ito na. Ito na mo, ano yung sasagot niya? dito? Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. Sino? Ano ang matatawag mo sa isang tao pag hindi inaalam yung ginagawa ng Pangulo? Ang sagot niya, siya rin sumagot ng tanong niya, walang alam. Gago, sinabi na nga hindi siya interesado eh. Hindi sa wala siyang alam, sinasabi nga niya hindi siya interesado. Tangina to, bobo talaga eh. Hindi tayo nagpapatungkol in particular sa sino mang tao. Ang SONA, ito po ay paraan, ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments, kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taumbayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. Ala, nakalagay yun? Claire, nakalagay sa Constitution yon na pagka hindi mo nirespeto yung SONA, hindi mo nirespeto yung Constitution. Nakalagay yun. Puta, bulaang propeta ka ha. Bulaang propeta ka. Marami ako mga pastor na mga naririnig na ganyan ha. Yung wala naman sa Biblia, sinasabi nila na nasa Biblia ha. Wala naman sa ano yun, sa Constitution yun eh. Wala sa Constitution na sinabi na pag hindi mo nirespeto ang SONA, hindi mo nirespeto ang Constitution. Walang ganun. Fake news peddler ka talaga. Impaktitang fake news peddler. Walang nakalagay na ganun. At hindi rin po kami obliged. Hindi kami obligado na manood ng SONA ng presidente dahil alam namin kasi nungalingan lang yan. Wala rin sa batas na nagsabing hindi na nasabing lumabag ka sa batas pag hindi ka nanood ng SONA. Ang dami nga senador di nanood ng SONA. Tanga ka ba? Dami mo alam. Dahil mo alam, Claire Castro, yung nagsasabing labag sa batas, pag-bastos sa batas, yung hindi panood ng pwede bang mas gusto ko manood ng kaya mas gusto ko tumae kaysa manood ako sa SONA ni Bongbong? Kasalanan ba sa konstitusyon yun? O kung may ginagawa ako noon, noong mga panahon na yun, at hindi ako nakapanood, may kasalanan na ako sa batas noon. Tanga talaga ang putya. Mas masarap pang tumae at saka mangulangot kaysa manood ng SONA ni Bongbong. Ano ka ba? Ba't mas marunong ka pa sa amin? Hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao. Wala naman talaga nagre-respeto sa institusyon. Tanga ka ba? Walang rumirespeto. Ang rumirespeto lang sa institusyon ninyo, kayong mga bayaran. Aside from that, wala na. Na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod. Alam na namin gago. Alam na namin na mambubudol, manloloko, kawatan ng mga Marcos.
Alam na namin yan mula sa nanay, sa tatay, mula sa anak, hanggang sa apo. At alam na namin na malakas ang tama ni Bongbong nung nagsona dahil magpapalipad na siya ng racket. Wala na tayong dapat pag-usapan pa ron. Alam namin yun, ma'am. O tsaka kahit hindi kami manood ng sona, alam namin na niloloko lang kami ni Bongbong. Sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan, mabubulag po tayo dyan. Obligasyon po nating alamin para hindi tayo manatiling mangmang sa katotohanan. Feel niya. Ang ganda rin sinabi niya. Si Claire Castro na lang yung naniniwala sa sarili niya, no? Walang iya ka. Claire! Wala ka na naman. J. Chris Rosa, salamat sa'yo, ha? Ay, nako, Claire Castro. Diyos ko po. Sige na. Ang haba na nitong vlog natin. Siguro naman masaya na kayo niyan, ha? Sige, ano pa ba yung tanong? During that interview, natanong din po siya tungkol sa loobin niya kung expected bang makulong si former House Speaker Martin Romualdez dahil nabanggit ni Pangulong Marcos yung kanyang pinsan po sa kanyang sona. Sabi niya, yung sa 20 pesos nga lang na bigas, hindi natupad. Meron din daw po siyang hiniling nung pumayag siyang tumakbo. Yung isa po gusto niyang gawin para sa kanyang anak, mga anak na gagawin niya gabi-gabi. Kaya para sa kanya, hindi pa rin tinupad to ng Pangulo. So bakit pa daw po maniniwala at manonood sa sona? Okay, Yan na. parang ito po yung waste of time. Sagutin dahil sa walang basihan. Hindi niya na nasagot na ubusan na siya ng sagot, mga bossing. Palakpakan natin si Claire Castro. Bukod tangi. Pucha, si Inday Sara lang talaga ang katapat niya. Oo. Sa lahat ng mga tanong sa kanya na hindi niya dapat sinagot, doon lang sa tanong ni Inday Sara siya walang naisagot. Naubos na yung utak niya. Kapiranggot lang yung utak niya ni. Ganito lang yung utak niya. Puta, naubos doon sa mga tanong una sa rocket science, pangalawa sa nuclear, pangatlo doon sa impacta. Putang ina, wala. Nag-deplete yung utak niya. Nasunog na nung sinabi ni Inday Sara na 20 pesos na kilo ng bigas nga walang napatupad yan eh. Pucha, wala na siya. Hindi na daw niya sasagutin. Ayaw niya na sagutin. Gago. Hindi mo na sana sinayang yung utak mo kanina pa. Ang dami mong mga tanong na dapat na hindi sinasagot, pinagsasagot mo. ICC ka talaga, impactang Claire Castro ka talaga. Wala na siya masagot kay Inday. O hindi na raw siya sasagot. Di na daw niya i-dignify. Aray. At walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na Akala ko ba di mo na sasagutin? Hindi mo na sasagutin tapos sinagot mo pa rin. Puta, sabi ko nga huwag mo sayangin yung utak mo, Claire. Konti lang yung binigay sa'yo ng Diyos. Pag bibinenta mo yan, wala na. Wala nang bibili dyan. Nagamit mo na. marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin. At yung patungkol sa kanyang hiling, Ako ba di mo sasagutin? Ba't sinagot mo pa rin? Tanga ka talaga. Hindi ka na sasagot. Sabi mo hindi ako sasagot tapos sumagot ka pa rin. Bobo ka talaga. kayo na po ang mag-compute. Kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad. Bakit bakit pinangako? Ba't kasi ipinangako ni Bongbong? Yun lang yun eh. Bakit niya ipinangako kay Inday Sara yung helicopter para makauwi siya gabi-gabi? Pinangako niya, dapat tuparin niya. Ginagamit nga yun ng asawa niya papunta ng eskwelahan. Di ba nagturo sa eskwelahan yung asawa niya? Sa may bandang Bacolod ba yan? Nagtuturo siya doon. Balikan nga siya Putang ina yan. Anong silbi sa bayan yan? Si VP Vice President yan. Ginamit nga ng asawa niya. Magkanong ginastos ng gobyerno natin sa balik-balik na ginagamit ng asawa niya yung helicopter. Hindi naman siya kasama sa proyekto. Tanga talaga to si Claire Castro, no? Sumasabog sa mukha niya lahat ng sinasabi niya. Huwag mong ipangako kung hindi mo kayang tuparin. Katulad ng rocket ship. Huwag mong ipangako kung hindi mo kayang tuparin. 20 pesos na kilo ng bigas. Huwag mong ipangako kung hindi mo kayang tuparin. Yung pagtanggal sa systems loss. Huwag mong ipangako kung hindi mo kayang tuparin. Utangin na nyo, pangako kayo ng pangako tapos hindi nyo kayang tuparin. Tanga pala kayo Pangulo. Ano po yung hiling na yun, ma'am? If ma-remember lang po ng publiko. Baka alam mo. Sabihin mo sa amin. Any idea? Pikon na siya, no? Pikon na siya, no? Alam niya na ginagago na siya ng mga media Sagot pa rin siya ng sagot. Okay, I will answer. Any idea? Ano po yung pag-uwi, ma'am, sa Davao on a daily basis? Gamit ang Ang chopper po. si Tristan po ang salita. Okay na? Oh, seriously? Bobo talaga, no? Tang ina, walang utak, no? Kadiri ko, ito nanay ko, puta, ibebenta ko to sa lapis. Oo, kung ito nanay ko, isaswap ko sa lapis to. Puta, mas may silbi pa yung lapis kaysa sa kanya.
Oo, kung nanay ko to, kung asawa ko to, putang inang yan, maghahanap ako ng taong grasa. Aasawahin ko na lang yung taong grasa kaysa dito. Ilan tong tao na to, boba talaga. Can you tell us what was that condition that she asked of the president that she is claiming now that was not fulfilled? Alam naman natin, sa kanyang dating press briefing or press con, nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang Oh, kasi ganito yan. Paliwanag lang natin na Claire Castro, alam mo naman yan. Nililigawan nila si Inday. Ayaw tumakbo ni Inday presidente. Kasi nga, maliliit pa yung mga anak ko. Sabi niya, gusto ko, lagi ko silang kasama. Pag mayor ako dito ng Davao, dito ko sa Davao nakatira. Araw-araw ko silang mauuwian. Importante sa akin yun. Nanay kasi ako eh. Ayaw kong lumaki na wala silang nanay. Kasi yung lumaki nang wala silang tatay, okay man lang yun. Halimbawa, si Pangulong Duterte, di ba, sobrang busy niya. O hindi siya naging tatay sa kanila talaga on a nightly basis na mauuwian sila, yung nanay nila nandiyan para sa kanila araw-araw. Siyempre si Manscarpio, may career man din yan, lalaki yan. So, madalas yan nasa labas. Ayoko na, wala na akong time, tas wala pang time yung asawa ko. Gusto ko, may time ako sa mga anak ko. So yun yung pambudol nila kay Inday. Sabi nila, Inday, huwag ka mag-alala, gabi-gabi kang uuwi. Oo, total naman, ako na may-ari ng chopper, presidente ako. Sige, umuwi ka araw-araw sa mga pamilya mo. Gamitin mo yung chopper. Kayo ang nangako nun kay Inday Sara, kaya nga siya tumakbo eh. Ganun ba? O sige. O sige, makauwi ka pa rin naman sa Davao. Vice President ka lang naman. Wala naman masyadong trabaho Vice President eh. Presidente ang busy, ang Vice President naman, kung hindi bibigyan ng ano yan, ng position sa cabinet, wala naman trabaho yan. Ang inaantay lang ng Vice President, mamatay Presidente eh. Yun lang naman ang trabaho, spare tire. So ngayon, sige, pwede kang umuwi. Magagampanan mo pa rin yung pagiging nanay mo. Kayo nangako nun eh, hindi naman hiniling ni Inday yun. Ipinangako nyo yun sa kanya para mapa-oo nyo siya, mapatakbo nyo siya. Ibig sabihin, mambubudol talaga kayo, sinungaling kayo magkapatid. Sinungaling kayo, lahat kayo ang sinungaling. Ipinangako nyo, tapos hindi nyo pala tutuparin. So, kaya nga sinasabi ni Inday na yung kasimpleng bagay na yun na sila ipinangako nila sa akin para matulungan ko silang manalo, dahil si Inday ang nakatulong sa kanila manalo, hindi nila ginawa. What more? What more yung ibang bagay? What more yung 20 pesos na kilo ng bigas? That's the whole point. Yan na ninyo, mga bobo. Mga gago kayo. But anyways, mga bossing, 3 oras na itong ating pinag-usapan. Maraming salamat sa inyo. Marami pa tayong i-play sa mga susunod nating vlog. Oo, kalma lang kayo dyan. Maraming salamat sa mga nagpatnubay, nagpakulay. Maraming salamat sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Pa-private na natin to. I-share ninyo yung i-upload natin na video. Okay? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.